Hello guys, Taralets, it's me again. It's been a long time na pabalik ako dito sa YouTube kasi ang daming trabaho, busy. Medyo ngayon may oras habang nag-prepared ako ng breakfast. Magsasalita ako ng Tagalog, English konti, baka mabash nyo ako, at saka Bisaya kasi I'm from Mindanao. Ito nga ang masasabi ko sa sitwasyon ko. Today, we are talking about perimenopausal. Alam niyo na yung perimenopausal kasi alam ko ng mga kababaihan dyan, andun na sa doktor, napakonsulta, or nagtatanong kay Google, but disclaimer tayo, hindi ho si Dr. Google ang dapat natin puntahan. Pupunta tayo sa tamang doktor. No, sa gynecology. Pupunta talaga tayo doon. Or having a GP, magpa-check up kayo kung ano yung nararamdaman ninyo. Based lamang sa experience ko ito, o ulitin ko, disclaimer sa mga professional nating doktor, mga GP, lahat ng mga doktor all over the world. Sorry, hindi ako masyado makapagsalita kasi nilalagyan yung elastic ng ngipin ko. Kasi nga, habang kaya pa, pwede namang maayos yung ipin ko. Kaya, sorry for that. Well, ito nga nang nangyari sa akin. Base experience ko, sa perimenopausal, yung regla ko is on and off. Kasi nga yung regla ko talaga, consistent yun. Every a month, 28 days, 30 days, hanggang malakas na siya, hanggang nawala-wala na, 1 month, and then after 2 months, or after 3 months. Kaya, bilang isang babae, hindi ko yun napansin. Sabi ko lang, baka ganon, yun. Pero ngayon kasi, aaminin natin, high-tech na lahat. Kaya, yun nga, doon na tayo sa papuntang menopausal. Kaya, may regla pa ako, kaya sa premenopausal muna. Yun ang nangyari. Nagsisweating ako. Nagsisweat. Grabe yung sweating. Kahit may AC, hindi ka makatulog kasi nga ang init-init. Tapos, yun lang, yung sweating ko. Grabe siya. Tapos yung mood mo, yung parang emotional ka, hindi mo nararamdaman. Basta, kung andun ka na sa stage na yung rila mo na hindi na siya consistent, biglang ganun ang nangyayari, talagang pupunta ka na sa tamang doktor, ha? Huwag kayong mag-research dyan sa Google kasi hindi yan doktor. Pero hindi ko naman ibig sabihin na hindi makatulong si Mr. Google. Pero nga, mas maganda, pupunta kayo sa GP or sa doktor talaga. Yun ang nararamdaman ko. Nung pumunta ako sa doktor, ito na nga, kasi nga, hindi ko alam ba't nag-UTI ako pala. Yes, nag-UTI ako, hindi ko alam ba't nag-UTI ako. Grabe yung, hindi ko alam, pumunta na ako sa Pilipinas, nagpa-check up na ako doon, wala naman makita, kung ano-ano. Kaya pala, nung bumalik ako dito sa Dubai, as you know, andito ako sa Dubai for 18 years. Yeah, 18 years andito ako sa Dubai. Ang tagal na, no? Yeah. Nagpa-check up ako dito kasi nga may insurance ako. Sayang naman din. Kasi sa Pilipinas naman talaga, kung wala kang pera doon, walang mangyayari. May check up naman, pero hindi talaga. Kasi nga, alangan naman, pinag-aralan ng mga doktor yon, tapos hindi natin bayaran. Pero the reality is, kung wala kang pera doon, walang mangyayari sa'yo. Kaya, yun, base experience ko lang to, para may idea din kayo. Yun, pumunta ako sa doktor dito, ito na nga, nagda-down yung, yung estrogen ko, yun, nag-UTI ako, pero na-check na lahat, wala namang problema, praise God, wala namang masyadong, yung iniisip ko kung ano ba, bakit ba, ganito, wala namang or whatever, Pero yun nga, at least aware ako. Yun, binigyan ako ng gamot na mga vitamins, and then ininom ko yun for 1 month, at saka nakatulong talaga. Pero the fact is, kumakain, nasabi ng doktor, kailangan daw akong yogurt, yogurt, yung lahat ng mga fermented, nakatulong din yon. Hindi naman ibig sabihin na kumain ka na nun, maging okay ka, at least nakatulong dun sa mga lumalabas na side effect, yung mga struggle na nararamdaman ng bilang babae.
47 na ako, nag-start ako ng 44 ng ganung sitwasyon. Parang 3 years na ngayon, pero may regla pa naman, pabalik-balik nga, pawala-wala. Yun, nakatulong naman siya sa akin. Ang advice ko sa inyo, kakain kayo talaga ng, hindi naman ko din masasabi na kakain kayo ng mga vegetable kasi kahit mahal dyan sa Pilipinas, at least dito sa labas, medyo free kami sa amo, nakakain kami, pero mahal pa rin. Yun, kakain ka na tamang pagkain, tsaka hindi naman masama na na kakain mo ng lahat ng gusto mo, pero nga bantayan mo na yung sarili mo kasi talaga ang sakit nanggaling sa atin. Kaya minsan sa atin kasi kung nagutom tayo, kakain tayo ng mga sweet, mali yun. Hindi ko sabihin na hindi kayo pwede kainin, para sa akin. Based sa mga amo ko na may edad na, tapos naging healthy, yung nila, yung the way na kumakain sila, kumain talaga ng tamang pagkain. After nun, doon na talaga kakain ng sweet. Kaya yun, yung sugar din, isa din sa nakakalala ng mga sitwasyon natin lahat. Sa lahat ng sakit, lahat nakakalala talaga. Yun, sabi ng doktor, kakain ka nito, tulungan mo yung sarili mo, mag-walking ka, exercise ka, yung kaya mo lang, yung ganon. Ginawa ko naman siya. Nakatulong talaga din. Nakatulong. Sumasakit yung yung mga kalamnan mo, yung mga buto-buto mo, yun din. Nag-UTI ako, nagsisweating ako, sumasakit yung mga lahat ng mga mga buto ko. Oo, parang may uric ba ako, whatever. Tapos nag-check ako, wala naman akong uric. Yun pala yun. Yun. Kaya kung may nararamdaman kayong ganon, magpa-check up na kayo sa GP para matulungan kayo, ma-advise kayo. Kaya kung may mga pagkain na fermented, mas maigi. Mga kimchi, madali lang kayang gawin yun. Natuto akong magawa nun, mga kambocha, yun, pa ba? Yogurt, pero sa Pilipinas, mahal kasi yun, di ba? Kaya, yun, mas maigi pupunta kayo sa doktor, magpa-advise para aware kayo sa sarili nyo. Yun din, at saka salamat sa inyong pakikinig. Next time, magbibideo naman ako tungkol sa sitwasyon ng nung heart failure ko na naging free na ako ngayon. Tulungan nyo lang yung sarili nyo. Tsaka minsan kasi hindi maiwasan na kumain tayo ng nung bawal. Kasi hindi naman talaga maiwasan yun, guys. Ang sarap-sarap ng pagkain ng bawal. Oo, pero hindi naman 1 kilo kakain ka ng pasayan. Iilan lang, pero hindi naman 1 kilo. Yung tayo mga Pilipino, malimutan na natin, sabihin natin, may gamot naman. Pero in the end of the day, nasa sayo pa rin yun, no? Okay, next time, we're talking about sa sitwasyon ko sa heart failure ko. But this time, sa perimenopausal muna or sa premenopausal, yung mga kaedad ko na medyo aware sa sarili nila, na may idea din kayo, based lang ito sa experience ko. Okay, bye! Now, I'm eating for this, my breakfast, at saka yung nuts. Yung nuts. Kasi nga, yun nga, di ba? Gusto nating mabuhay ng medyo matagal-tagal pa. Pero hindi ko naman sinasabi na Lord, iko-control ang buhay natin ni Lord. Kung gusto na ni Lord, wala tayong magawa. Pero habang kaya pa natin, naalagaan yung sarili natin, guys. Aalagaan natin, ha? Nag-aano din ako pala. I try my best na kumakain ng 12 hours yung fasting. Pero minsan hindi ko naman ginagawa. Pero every morning, pagising ko, hindi ko iniisip yung pagkain. Like, anong kakainin, wala. Pagising ko, magkape muna, busy yun. Pero sa Pilipinas, iba kasi pagising mo, andyan ang pagkain lahat, ang sarap-sarap, kasama mo yung pamilya mo, di ba? Pero yun lang, the more you eat, the more you are, kaya alagaan natin yung sarili natin. I love you guys. Tara, let's. Bye. Maasalama. Mwah!